Sama-sama po natin basahin. Therefore, sama-sama po tayo sa church. Ready? Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every mouth acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. May the Lord God bless the reading of His Word. Tayo po yung manalangin. Ikaw lamang Jesus ang mataas. Ikaw lamang Panginoong Jesus ang aming makilala at maranasan sa aming mga buhay. Malaya ka kumilos sa kalagitnaan, sa bawat puso, isip, at buhay. Patuloy mo kami baguhin, ayusin, patatagin, bigyan ng pag-asa, kagalingan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Turuan mo kami magpasako sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Can we give God the best clap offering? Bago po ako magsimula ng mensahe ng Diyos, meron po akong ipapabasa sa inyo. At ito po yung title ng ating sermon. But as you read this title, gusto ko pong basahin niyo ito ng talagang meron conviction, meron paniniwala na, basahin nga po natin yung title na to, that Jesus is Lord. Amen? One more time, sabihin po natin, Jesus is Lord. Marami pong tao ang really wanting and longing for a Savior. Somebody who will be a hero, na magliligtas sa atin, who will rescue us. At pinag-aralan po natin last week that Jesus is the Lamb of God. The Lamb of God, in other translation, it means Messiah o tagapagligtas. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, kundi si Jesus ay Panginoon din. Hindi natin pwedeng paghiwalayin that Jesus is only my Savior, but Jesus is not my Lord. Makinig po kayo maigi. We want Jesus to save us, to rescue us. But iilan lang ang maghahanap na si Jesus ay mag-rule over us. That Jesus will be Lord of my life. Yet, pinakita kong malinaw ng Biblia sa atin, hindi natin mapaghihiwalay na si Jesus ay tagapagligtas at si Jesus ay also Panginoon. Doon po sa pinag-uusapan natin for the past few weeks, doon po sa Gospel of John, nireveal po sa atin ni John kung sino si Jesus. At dito naman sa binasa natin sa Philippians chapter 2, and tama po ba? Chapter 2, verse 9 to 11, even kanina sa ating call to worship, pinakita po dito na Jesus, dineclare ni Paul kung sino si Jesus, kung ano yung ginawa ng Diyos kay Jesus. Ito po ang pag-uusapan natin. Jesus is Lord. Say it with me again. Jesus is Lord. Mula po sa John chapter 1, makikita po natin, Jesus is Lord from the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sa Tagalog, ng pasimula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kagaya po nung nabanggit ko sa inyo, the first Sunday of January, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po yung tinatawag na Gospel. Pag sinabi natin Gospel, it is the good news na si Jesus ay buhay. Mula po doon sa Matthew, Mark, and Luke, tinatawag na Synoptic Gospel, tama-tama na si Kuya Paula, pang magkapatid, no?
May iba-iba silang nasaksihan, pero iba-iba yung kwento nyo, pero iisang istorya. Parang ganyan po yung gospel ng Matthew, Mark, and Luke. Sinimulan po yung Matthew, Mark, and Luke sa kapanganakan ni Jesus. But John is a different gospel. Hindi nagsimula ang John chapter 1, verse 1 sa kapanganakan ni Jesus. Kung hindi nagsimula ang John chapter 1, verse 1, telling us that Jesus is the beginning, Jesus is Lord, at si Jesus ay narito na at siya'y pangwalang hanggan. Napakaganda po. This is very rich. Nang sinabi dito ni John, Jesus not as a baby, but John starts this gospel with eternity. Hindi niya basta pinakita yung kapanganakan lamang ni Jesus sa Bethlehem, kung hindi pinakita ni John that Jesus already existed before time, before creation, before the world, and the Word. Sabi po dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. This is a very rich verse na kung saan pinakikita sa atin kung paano si Jesus ay Panginoon, He is the Word, He is God, and He is the Creator. Nandito na siya. Umpisa pa. Yet, everything were made through Him. Yan po yung kasunod sa John chapter 1, verse 3. We're just having that review from the couple of weeks na ating pong pinag-aaralan. At kung nilikha ng Diyos ang lahat, siya rin na nag-rule sa lahat ng kanyang nilikha. In short, Jesus is Lord over all nature. Because He is God. Jesus is Lord who became flesh. Sabi po sa verse 14, sabay-sabay po natin basahin, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Naging tao daw ang salita. At sino po ito? Si Jesus. No? Bagamat siya ay Diyos, mula sa walang hanggan, lumikha ng mundong ito, naging tao ang salita, at ang taong naging salita na si Jesus, ang sabi po dyan, sa Tagalog, naninirahan sa piling namin. No? Nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus na ito ang anak ng Ama at siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. Kung titignan po natin, Jesus is Lord over all nilikha niya. Jesus is Lord who became flesh. Kung ano yung daraanan mo sa buhay, pinagdaanan ng Panginoong Jesus dahil siya'y naging tao. Kung ano yung mararamdaman mong pain ay naramdaman na ng Panginoong Jesus dahil siya'y naging tao. At ang kaibahan, yung lahat ng pagkakamali natin at kasalanan natin, siya ang nagdala. He carried everything on that cross. Para yung bigat na pagdadaanan mo, hindi na maging mabigat dahil mararanasan mo na yung salita na naging tao at ito'y si Jesus na tumitira sa iyo. At sabi mo dyan sa verse ng John chapter 1 verse 14, puspos ng kagandahan loob at katotohanan. Itong ginagawa ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. We walk the road together with us, kasama natin ang Panginoon whenever we feel pain, whenever we are committing any sin. Hindi tayo dapat laging mag-guilty doon sa mga mali, kasalanan natin, kundi meron na kumuha niyan, meron na nagdala niyan, meron na nagbayad ng mga dapat mong bayaran. At ito'y si Jesus. Jesus is Lord who humbled Himself. Ito yung pinakamaganda part na pangyayari kung paano si Jesus na Panginoon, Lord, nagpakumbaba. In verses 6 to 8 ng Philippians, who being in the very nature of God did not consider
equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. Ano yung ginawa ng Panginoong Jesus? He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sinabi po ni Paul kung ano yung nangyari kay Jesus. Sa kanyang pagpapakumbaba, itinaas siya ng Diyos. Jesus is Lord who humbled himself. At paano niya ibinaba ang kanyang sarili? He is King. Pero yung pagiging hari niya, naparito po siya sa mundo, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa bawat isa. Last year, pinag-usapan natin yung mga katuroan ni Jesus. Kung sino ba si Jesus? At ano ba yung ginawa niya? Naparito siya sa mundong ito para paglingkuran tayo. Even the disciples, hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples para ipakita sa kanila na hindi siya naparito as a king lamang, kundi naparito siya para maglingkod. At ano bang klaseng paglilingkod ang ginawa ng Panginoong Yesus? Nagbigay siya ng buhay sa atin. Paglilingkod na kung ano man yung sabihin sa kanya ng Diyos Ama ay susundin niya dahil alam niya yung buhay niya na nagkatawang tao, ang purpose nun ay para bayaran ang kasalanan ng bawat isa. At hindi lang para bayaran ang kasalanan ng bawat isa, kundi para makita natin that Jesus is not only a Savior, but Jesus is also Lord. He is King. The King became a servant. Jesus is Lord. At ang pagiging Lord niya, pag manunod po tayo ng mga TV, di ba, yung mga movies, lahat po ng Lord, hindi po sila naglilingkod. Your Highness, Your Majesty, Lord, ibig sabihin, sila yung dapat paglilingkuran. Pero kaiba ang ginawang Panginoong Yesus. Bagamat siya'y Lord at Panginoon sa Tagalog, anong ginawa niya? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama na mabuhay sa mundong ito, magpakababa. Hindi siya nag-take advantage na, Diyos ako, sumunod kayo sa akin. Ako yung full authority, gawin niyo lahat ng dapat kong sasabihin sa inyo. Hindi naging gano'n ng Panginoon, kundi pinakita niya paano ba maging hari at paano maglingkod, paano ba maging Panginoon at paano sumunod. Totally opposite ang ginawa ng Panginoong Yesus. At ginawa niya ito sa pamagitan ng pagpapakumbaba niya, sa pagbibigay niya ng buhay, doon sa kamatayan, para sa ating mga kasalanan. This is not weakness. Si Jesus ay hindi weak na Panginoon. Kung ginawa naman niya ito, di ba? Makabasa po niyo yung nakikita ko po sa feeds ko yung mga employee. Balik tayo sa mga employees natin dito. Na meron daw mga dapat na ipapakita ka na lakas, dapat hindi ka underdog, dapat hindi ka mahina. May mga books na yung power of laws of something, of manipulating, of controlling people, of people submitting to you. We read a lot of books, we purchase books, para paano ba natin mapapasunod yung mga tao? Pero si Jesus, kaiba po yung ginawa niya eh. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos, nagbigay ng buhay. Bagamat siya ay hari, bagamat siya ay Panginoon, bagamat siya ay Diyos. Ginawa niya yung totally opposite ng position niya dahil sa pagmamahal. This is the kind of love that is not weak. This is a love in action. Many of us are scared to love. Scared to be humble, scared sumunod, scared magpatawad dahil baka samantalahin ka, baka ulit-ulitin yung ginagawa sa iyo, baka baliwalain ka. Pero lahat ng ito, pinagdaanan ni Jesus na Panginoon. Jesus, that is Lord. He humbled himself, even death on the cross, because
he became obedient to his God, the Father. Jesus is Lord, and because he humbled himself, ano po yung naging result nito? God exalted him. In Philippians 2 verse 9, therefore, next na tayo, Jesus is Lord, exalted by God. Sabi po dun sa Philippians 2 verse 9, if you have your Bibles with you, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Napakita po dito na dahil si Jesus ay nagpakumbaba, siya naman ay itinaas ng Diyos. Makikita po natin dito yung word na Lord in Greek. It means master, ruler, number one, the one in control, total sovereign, and king. Ito po yung ibig sabihin ng word na Lord. At dahil si Jesus ay nagpakumbaba, ano daw po yung nangyari? Itinaas siya ng Diyos. Paano siya itinaas ng Diyos? He has given him the place of top honor in the universe. Diyan po sa binasa natin, he will be honored above all else. His place will be the highest place dahil si Jesus ay nagpakumbaba. And he has been given a new name, and that name, Jesus, in the New Testament is just an ordinary name. Ano po yung ordinary name natin mga Pilipino? Juan de la Cruz. During the New Testament, Jesus is just an ordinary name. But Jesus means salvation is of the Lord. Makita po niyo, the word Jesus means salvation is of the Lord. Kaya in the Bible, they will always talk about Jesus of Nazareth. Jesus in Greek word is also called the name Joshua. Ibig sabihin po nito, tagapagligtas at Panginoon. Bakit po natin ito kailangan pag-usapan sa umaga ito? Bakit ba kailangan natin alamin that Jesus is Lord? Alam naman namin yan, Pastora. Bakit kailangan natin pag-aralan yung mga biblical foundation of Jesus is Lord? Alam niyo po, in the New Testament, even si Caesar ay tinawag nilang Panginoon. The Roman king, no? Sa empire, sa emperor, he was treated as God. They worship Caesar and they call Caesar Lord. And during that time, kailangan po sila ay i-declare nila that Caesar is Lord. Nanood po ba kayo yung mga gladiator ba yun? Tama ba ako? Diba? Caesar is Lord. It's like a movie, pero in history, and even in Christian history of Christianity, alam niyo yung sabihin lang na Caesar is Lord, ay pagpapatunay na sinasabi ng mga tao, ang hari at Panginoon nila ay si Caesar. Pero yung po mga unang Kristiyano, the early fathers, the early Christians, hindi po nila sinabi that Caesar is Lord. Kundi ang sinabi nila, Jesus is Lord. And when they say that Jesus is Lord, they were put to death. Yung pinapapanood natin, di ba, yung pinapakain sa mga hayop? Ginagawang palabas, pinapahabol sa maraming hayop. Akala niyo palabas lang po yun, it really happened. At ang mga tao na pinakain nila sa hayop, pinanood at pinagtawanan nila, ginawa nilang entertainment, are the early Christians who are proclaiming that Jesus is Lord and Jesus is my Lord. Because of this simple declaration na si Jesus ang Panginoon ng kanilang buhay, pinatay sila. Ilang beses ko po kayo kanina in-encourage to say that Jesus is Lord. Maybe for some of us, we just read it like a title.
Maybe for some of us, we always see it. We always hear that Jesus is Lord. Pero ano po ba talaga yung ibig sabihin para sabihin natin that Jesus is my Lord? What does it mean to say Jesus is Lord? Number one, I acknowledge that He really is God. From the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kapag sinasabi natin si Jesus ay Panginoon, naniniwala tayo na siya ay Diyos. Hindi lamang siya prophet, He's more than a prophet. Hindi lamang siya miracle worker, kung hindi siya ay Diyos. And when we acknowledge that He really is God, it is a test ng commitment mo sa Diyos. Say with me, commitment. Marami na sa atin ngayon, yan yung word na ayaw natin. Kaya, kapag sinabi anong status mo, no? Ano na ba yung uso ngayon, di ba, dati, in a relationship, no? Committed, ano na ba yung uso ngayon sa generation ng mas bata? Ha? Pastora, turuan mo naman ako, medyo nadidelay na si Pastora Joyce sa mga situationship. Ayan na. Wala nang committed. Yung mga mag-asawa na lang yung committed. When we say that Jesus is Lord, and when we really make it personal that Jesus is my Lord, it is a test of your commitment. You believe that Jesus is God. So kung alam mo si Jesus ay Diyos, kamusta yung commitment mo? Say it with me again, commitment. Pangalawa, I believe that He has everything under control. Since si Jesus ay Diyos, alam natin that lahat is under His control. Jesus has everything under His control. So kapag sinasabi natin, Jesus is Lord, ito po ay isang statement that really gives encouragement sa atin. And not only encouragement, but comfort, na ano man yung pinagdaraanan mo, you can say, Jesus is Lord. Hindi ko alam, pagpunta nyo ngayon dito, anong dala mo. Hindi ko rin alam ano yung eksaktong nangyayari sa inyong mga buhay. Pero naniniwala ako, bawat isa sa inyo, meron tayong mga iba-ibang dala sa buhay. Meron tayong iba-ibang bigat, meron tayong mga nangyayari sa buhay natin that is not really under our control. Ito na ba yung last Sunday of January? Last Sunday na pala ngayon. Ganun kabilis, tapos na yung unang buwan ng 2026. Hindi natin alam what is next, the following months, days. We don't know this year, anong mangyayari sa atin. But when you know that Jesus is Lord, you know that Jesus is in control. Kahit wala kang control sa lahat na nangyayari sa paligid mo, para sa mga magulang, gusto mo i-control ang mga anak mo, but you cannot control them. Minsan na, gusto mo na rin i-control yung sarili mo. Mismo sa sarili mo, hindi mo rin makontrol. But knowing that Jesus is Lord will really give us encouragement and comfort that Jesus is in control. Say it with me, Jesus is in control. Kanina, Jesus is Lord. The key word is commitment. Second, it's not here, it's just right now. Jesus is my Lord. At para mas maunawaan natin na si Jesus ay Panginoon ng buhay natin, Jesus is in control of everything na nangyayari sa akin. Hindi mo man nakikita sa iyong mga mata
ano man yung pattern na nangyayari sa inyong mga buhay, but you know that Jesus is Lord. In fact, nire-recognize mo that Jesus is under control even sa magulong sitwasyon na pinagdaraanan mo. Even sa mga mangyayari sa iyo sa mga susunod na araw, panahon, at buwan ng taon na ito, I'm not telling you that when you become a Christian and if you accept the love of God, that Jesus is the Messiah, yung higaan nyo, bed of roses na, sabi nga ng mga unang preacher, kasama yung tinig. No? Hindi ko po sinabi sa inyo na nakilala nyo si Jesus, and someone tell me, Pastor, ba't ganun yung nararamdaman ko? Parang may nabunot na tinig, parang lumalakad ako nang hindi ako maapak sa lupa. You were really filled with the Spirit of God, but the reality, pag uwi mo ng bahay, pagbalik mo ng trabaho, pagharap mo sa mga tao, aapak ka pa rin sa lupa at marami kang challenges na pagdadaanan. Maraming mga ugali na ayaw mo nang mangyari, na ipakita o gawin. But time to time, bumabalik, di ba? Minsan ikaw mismo sa sarili mo, you are not under control of yourself. And one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. And if we cannot do that self-control, we will always say, Jesus is my Lord. Take control of my life. And when you are claiming that, naniniwala po ako yung banal na spirito na ibinigay niya sa inyo ay mas nagkakaroon ng kapangyarihan. If you are claiming that Jesus is Lord, hindi ako magpapatalo habang nag-aaway kayo sa pamilya. Jesus is Lord, hindi ako magpapatalo kahit na nakakagalit yung sitwasyon. You will always declare in your mind with faith, with conviction that Jesus is Lord. Ano man yung gulo, ano man yung problema, ano man yung sakit, Jesus is under control. Church, ayoko po sabihin sa inyo that this new year will only be a year of prosperity and blessing. But I want to tell you, this will be the year that Jesus is Lord. And when we say Jesus is Lord, it means I commit all of my life to Him. Naparito po siya sa mundo ito dahil pumatay. At nung namatay siya, muli siyang nabuhay. Dahil ginawa niya to, meron siyang karapatan para sabihin sa atin, alam ko kung saan ang direksyon ng buhay mo. Naalala niyo po, no? Sinabi po ng sermon ni Jesus, nang hindi pa siya gano'n kakilala ng mga tao na tagapagligtas, no? Nako-confuse pa sila. Tinuro ni Jesus saan kayo dapat dumaan. Sa malawak bang daanan o sa makipag na daanan? Doon po tayo sa narrow road daraan. Because that narrow road will lead to life. Mahirap man yung mga choices na gagawin natin, pero alam niyo po, when we commit yung buong buhay natin sa ating Panginoong Jesus, siya po ang nagbibigay ng direksyon sa atin. So sikapin po natin, hanapin ang Diyos sa buhay natin. Meron na po ba kayong planner? Wala na, no? Hindi na uso. This is the first year in my 20 years na wala akong nagregalo sa akin ng planner this year. Nagtatanong ako, ba't kaya hindi ako binigyan ni Ate Jenny ng planner? Tsaka ng calendar. Kasi di ba po, uso sa atin noon, ba't lahat nasa cellphone na yun? Di na uso yung calendar or yung planner. Pero sa Segway po ako, napunta kami sa mall. Meron po kami yung sa Starbucks, yung parang sticker yung coupon yun. Meron na lang akong 2 drinks na kailangan bilhin para makuha ko kung planner man o tumbler. Pagdating po doon, ma'am, tapos na po. Ay, tapos na pala. So, hindi ko na makukuha yung planner ko. Sayang naman yung 2 drinks. Meron, sayang naman yung planner ko. Meron po doon lalaki. Lumapit sa akin yung lalaki, ma'am, meron ako nung card. Sa'yo na lang. Tapos yung binibigay niya lahat ng card para mga 2023 pa daw, tsaka 2024, sabi ng kahera. Dami-dami niyang card. Hiningin niya yung number ko, sabi niya, ma'am, hindi ko na lang yung number mo, uuwi ako sa bahay namin, malapit lang yung bahay ko dito sa mall, para baklayin mo yung yung gusto mong i-claim sa Starbucks. Nakaalis na po kami ng mall, nag-text sa akin yung lalaki, sabi niya, ma'am, nandito na ako sa mall. Sa'yo na tong isang card ko, at nakakuha po ako ng planner.
I was very disappointed nung nakita ko yung planner, ang liit-liit pala. No? Sana bumili na lang po ako ng notebook kaysa 18 kape na napakamahal. Anyway, kidding aside, sabi ko, Lord, nagagawin ko din sa planner na to, napakaliit, hindi ko man na maisulat. Yung devotion ko sa isang araw, kulang pa yata dito sa planner na to kalit. Nakita niyo po ba yung bagong planner ng Starbucks? Ang liit-liit niya. But then, God tells me, kapag pray mo na ba kung ano yung plano ko para sa iyo for this year? And it's the same question na gusto ko pong tanongin sa inyo. Maybe, some of you are happy or frustrated. Yung January, check yung naging plano mo. Yung iba parang hindi pa nangyari. Pero bakit hindi natin baguhin yung plano natin? Manalangin muna tayo sa Panginoon. At tanungin natin sa Kanya, Lord, ano bang plano mo para sa akin this year? For my career? For my personal life? For my spirituality? Lord, ano bang plano mo sa akin? Church, Jesus is Lord. And when you make Jesus Lord of your life, it means, ano man yung mangyari, gagabayan ka ng Diyos, at ano man yung plano ng Diyos sa iyo, na susundin mo, hindi ka dapat matakot dahil bibigyan ka niya ng tamang direksyon kung paano mo mararating yung plano ng Diyos. Nalala niyo po yung mga tinawag ng Panginoon Diyos sa kasaysayan. Basta, Abraham, umalis ka sa bayan mo, dadalhin kita sa lupang pinangako ko sa iyo. Yung lupang pangako, ang tagal naman. Wala pa rin yung anak, ang tagal pa dumating ng anak. Yung pong waiting time, yun po yung mga panahon na talagang matitest ang ating patience, ang ating trust sa Lord. Pero dito nakikita ng Panginoon kung tunay ang pananampalataya natin that we are really making Jesus as the Lord of our lives when we allow Him to really direct yung path na daraanan natin. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi galing sa akin, na kailanman kapag sumunod ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, hindi magkakamali ang Diyos para sa iyo. Kung makikita mo lamang mas malinaw yung direksyon ng Lord para sa iyong buhay, you don't need to fear because sa pangako ni Jesus, I will be with you even to the very end of age. Hindi mo kailangan mangaral how I will provide because God, when God sees you really love Him at sumusunod ka sa Kanya, He will be more than your provider because He will give you more than what you ask and can't imagine. Ganito kayaman ang biyaya ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. So huwag mo natin gamitin lightly lang yung Jesus is Lord na mga talata. Sabi ko sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, ano pong mangyayari? At mananalig ka ng buong puso mo na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ganyan ka makapangyarihan na sabihin mo sa sarili mo that Jesus is my Lord, meron kaligtasan. Bilang isang Kristiyano at mananampalataya, sabihin natin si Jesus ay Panginoon ng ating buhay, it means Jesus is God. When you will declare that Jesus is Lord, I believe that He is not only God, but Jesus is under control of everything. And I commit my everything to Jesus. In Philippians 2:10-11, sabay-sabay po natin basahin, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Napaka-makapangyarihan po dyan. Lahat will one day declare that Jesus is Lord. Lahat ng hari, lahat ng politician, lahat ng masasama, lahat ng hindi naniniwala kay Jesus ngayon, one day they will declare that Jesus is Lord. But now, how about us? Kailan mo i-declare that Jesus is Lord of your life? Hindi po ito question na si Jesus ba ay Panginoon? No. Dahil si Jesus ay tunay na Panginoon. At sinabi sa salitang ito,
lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, sa pananampalataya, will you declare that Jesus is Lord? Kailan? Sana wag po natin patagalin. Dahil ang tunay na issue dito, if you will not admit Jesus is Lord, because everybody will admit that Jesus is Lord one day. And my prayer, beginning today, pagawakan mo na si Jesus ang Panginoon ng inyong buhay. Jesus is Lord, not only my Savior, but the ruler, the master, the only King in my life. That Jesus is not only my Savior who rescues me, but He is the Lord and Master of my life, of whom I should submit, commit, and trust, because Jesus is Lord. Maaari po sa panahon na to, ano man yung pinagdaraanan mo, ang hirap minsan manampalataya sa Diyos kung meron pa bang Diyos. Minsan you're praying, but your prayer parang hindi ka naman nadidinig ng Diyos. No matter how you want to try to be closer to God, parang ang layo ng Diyos sa iyo. Tandaan mo kapatid, hindi po lumalayo ang Diyos sa inyo. Inaantay niya kayo, na i-declare niyo at tanggapin niyo na hindi lamang siya tagapagligtas who will rescue you, kundi maging Panginoon din siya at masunod sa inyong buhay. Kapag sinimulan natin gawin Jesus is Lord of my life, you will see how God will continue to change you, give you hope, and see the plans of God. Sabi ko, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Not to harm you, plans to prosper you, and to give you abundance of life. Ang plano ng Diyos sa bawat isang anak niya ay makaranas ng tunay na pagpapala. At ang pagpapala, with the packaging of wealth of success in this world, hindi ito pagkadamot ng Panginoon. Pero ano naman ang wealth, ang success ng mundo ito, kung ito naman ang maglalayo sa buhay mo kay Jesus. If you will make Jesus Lord of your life, your spiritual life, to continue to be strong in your faith. And when you're strong in your faith, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ng pamilya mo, ang kagalingan sa mga nakaraan, ang bagong buhay na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ay nasa inyong harapan na. Hayaan po natin maghari si Jesus sa ating mga buhay. At the end of John, the Gospel of John, alam niyo po kung bakit sinulat ni John yung Gospel of John in verse 21. But these are written in John 20:31, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. The purpose why John wrote this gospel, para tayo maniwala si Jesus ay Kristo, tagapagligtas. Siya ay anak ng Diyos, at kapag tayo maniniwala sa Kanya, we may have life in His name. Amen. You can declare that Jesus is Lord. Tayo po yun. When you say Jesus is Lord, He's offering forgiveness at gusto rin niyo magpatawad ka. When you say Jesus is Lord, He is giving you new life. At ang bagong buhay na ito, ang pag-asa mo ay pangwalang hanggan. Manalangin ka sa oras na ito sa Panginoon. At hilingin mo na mag-increase pa ang pananampalataya mo sa Kanya. Just imagine your heart. Sino ba yung nakaupo sa throne ng iyong puso? Yung sarili mo pa rin ba? And Jesus is telling you this morning, pwede mo na ba akong gawin ng Panginoon sa buhay mo ngayon?
that I will be enthroned in your heart, that I will be your ruler, your master, and your king.